Pero balita ko, Senator, 'no, may sinabi ka daw. Ano yung sinabi po, mga kababayan? May sinabi daw po si Senator Bato de la Rosa sa tungkol po sa ICC, tungkol doon sa kanya, eto balita ng balita, balita ng balita, eh, 'no. Senator Bato de la Rosa o Senator Bato, di raw papahuli sa ICC. Hmm? Hindi ako lalabas sa aking comfort zone. Aba, mukhang alam na alam ni Senator Bato de la Rosa na kapagka ikaw lumabas ng Pilipinas, eh mas madali kang mahuhuli. Ano po? Kasi sa tingin nyo, yung kumakalat o umuugong na usap-usapan na meron sa kaalyado ni dating Pangulong Duterte o meron sa kaanak o sa mahal sa buhay ni dating Pangulong Duterte, pinalabas siya ng bansa para ganito, para pagbalik eh huli na. Sino sa tingin ninyo yun, mga bossing? Ako nakikita ko lang, hindi ko naman mismong nirerektang sinasabi si Bato de la Rosa yun, pero base po dito, no, parang alam ni Bato de la Rosa na kapag ka ikaw lumabas ng bansa, eh mas madali kang mahuhuli ng ICC. Tapos, ang sumunod na mga pangyayari doon, eh, tumawag na nga siya kay Medialdia. Meron na nga daw pong warrant of arrest. Pero siya, hindi siya sumama sa Hong Kong. Hindi siya sumama sa pagsundo kay dating presidente sa airport. Tapos tinawagan niya, may warrant na po kaming dalawa. Oh. Di ba? And then, after nun, 24 hours na hindi na masagot yung kanyang hindi na mahagilap o hindi na siya matawagan sa kanyang cellphone. Di ba? Napaisip lang ako, wag niyong isipin yun, mga kababayan. Sabi dito, Senator Bato, di raw papahuli sa ICC. Hindi ako lalabas sa aking comfort zone. So, ibig sabihin, yung Pilipinas. Kasi mga kababayan, ganito yan, ang naiintindihan ko dito. Noong panahon nung kay Buloyski, ang tagal, ang haba. Di ba? Umabot yata nung may 6 na buwan bago si Buloyski maaresto. Nakapagtago siya ng napakahabang panahon, mga bossing. Siguro, kampante si Bato de la Rosa doon sa kanyang secret location na hindi basta-basta siya matutunton o makikita. Di ba? Kasi kapag ikaw lumabas ng Pilipinas, nandiyan yung ang ICC, nakikipag-connecta na sa Interpol. Di ba? Ang Interpol po, mga kababayan, kumbaga maraming bansa po ang nakaanib dyan. Mas madali siyang makukuha. Hindi kagaya ng sa Pilipinas, mas madami yung mapupuntahan niya at pwedeng pagtaguan. So, ayan po dito po sa balita ng balita, ang pagkakaintindi ko po, hindi papahuli si Bato. So, ibig sabihin, hindi papahuli, tama ba ako? O exage lang yung aking pag-iisip na manlalaban siya? Pero ganun yung naiisip ko, manlalaban ito. Basahin natin. Muling nanindigan si re-electionist Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi umano siya papaaresto o magpapaaresto sa ICC. Paano kung harapan na? Siyempre, paninindigan niya yan. Hindi ako papahuli. Di ba? Tapos, pagka narinig ito ng PNP, dahil sila nga po ang napapakiusapan di ba? Sila nga po yung pulis sa Pilipinas na aaresto kay Bato kung sakali na yung sinasabi ni Bato na may warrant siya ay totoo. Maghahanda po yan ng hindi lang 7,000 kasi po kay dating Pangulong Duterte sabi 7,000 kapulisan. Baka kay Bato dahil may ganitong pahayag siya, baka umabot ho ng 10,000 yan. Kaso sasabihin na naman po ng mga DDS, sobra naman, isang tao lang yung huhulihin. Tapos 10,000 yung inihanda. Syempre kapag kami ay mga ganyang pahayag na hindi magpapahuli, iisipin mo, manlalaban. Di ba? Para mapigilan agad yung panlalaban, mga bossing, tambakan na natin ng tao.
baka magbago ang isip ni Bato de la Rosa. Kung sakaling iniisip niyang manlaban. Pero, Senator, wag po. No, sayang ang buhay. Sayang ho ang buhay. Mas maigi na baka makatsamba kayo. Ipaliwanag ninyo ang inyong side doon sa ICC. Diba? Baka matsambahan ninyo. Mapagbigyan kayo ng pagkakataon na kayo ang panigan. Di okay. Okay sa manlalaman. Huwag niyo pong iisipin yun, Senator. Masarap po ang buhay. Dito po sa mundong ibabaw, nakakainom kayo. O, 2 mutyo pa with matching lechon. Diba? Doon po, sabi nga, sa langit wala ang beer. Huwag niyo pong isipin yung manlaban, okay? Muli, nanindigan si re-electionist Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi umano siya magpapaaresto sa International Criminal Court. Sa panayam ng isang radyo stasyon kay de la Rosa nitong Sabado, March 22, no? Tahasan niyang iginihit na hindi raw siya magpapahuli sa naturang criminal court. At ito pong interview na to, mga bossing, kumbaga phone patch or tawag sa telepono lang ho siguro yan. No? Dahil nga ang sabi ni Senator Bato, nasa secret location na siya ngayon. Hypothetical, hindi ako magpahuli. Hindi ako sasama. Hindi ako magpahuli o hindi sasama. Magkakaroon to ng pilitan. Magkakaroon to ng kaladkaran. Naku, humanda na tayo doon sa mga exaggerated na ibabalita o sasabihin ng mga DDS. Grabe naman kayo, iisang tao yan, kinaladkad ninyo, ganyan. Pero ayan ho, may pahayag na si Bato de la Rosa, hindi sasama. Yung mga alagad ng batas ho natin, syempre, gagawin lang ho nila yung kanilang tungkulin para maisama si Tobats. Di ba? O hindi pwedeng siya yung masusunod at doon lang siya sa kinauupuan niya. Sabi nga po mga kababayan ng mga eksperto, yung kay dating Pangulong Duterte kasi ang isinisigaw ng mga DDS, grabe naman kayo, minamadali nyo ang dating Pangulo sa pagsama o sa pagpunta sa ICC. Mga boss, sabi ng mga eksperto, sa lahat po ng inaresto, yung kay Duterte ang pinakamatagal po at pinakamaluho na pag-aresto. Bakit? Biruin nyo, 12 oras, tumagal, napakahaba. Yung iba, kung ako aarestohin, simpleng mamamayan, pag ako hindi sumama, huli ka na, bubuhatin ako, bibit-bitin ako nung kapulisan. No? Yung sa dating Pangulong Duterte, 12 oras ho ang itinagal, mga kababayan, bago tuluyang sumama at inakay ng maayos. Di ba? At habang siya po ay nandoon, no, inaaresto, parang hari po. Parang hari na inaaresto, o parang hari na siya pa yung nagle-lecture doon sa mga aaresto sa kanya. Kaya palitan ninyo yung naratibo ninyo na kawawa ang dating Pangulo, na inapi, na lumabag sa karapatang pantao yung mga kapulisan. Sa totoo lang ha, napakahaba ng oras nung siya ay inaaresto. Mabait pa din yung ating mga kapulisan. At si General Torres, siguro, birthday ko, bawal uminit ang ulo ko. Diba? Ganon. Hypothetical, hindi ako magpapahuli o hindi ako magpahuli, hindi ako sasama, hindi ako magpahuli. Ani ni Bato de la Rosa. Nilinaw rin ni de la Rosa na wala siyang balak lumabas ng bansa. No, bakit? Sino kaya ang nakaisip na palabasin ng bansa si dating Pangulong Duterte? Kaya ayan, pagbalik, ayun, ang bilis makuha. Nilinaw din ni Bato de la Rosa, wala siyang balak lumabas ng bansa at iginiit na nakahanda raw siyang manatili sa Pilipinas hanggang sa... Naku, manlalaban talaga to. Hanggang sa kanyang huling hininga. Di ba? Dito ako sinilang, dito ako mamamatay, parang ganun ba? Di ba? Hindi ako lalabas sa aking comfort zone. My comfort zone sa Pilipinas, sa Philippines. Bakit ako pupunta sa ibang bansa? Dito ako sa Pilipinas. Dito ako pinanganak. Dito ako mamamatay sa bansa kong sinilangan. Sabi po ni Bato de la Rosa. Ngayon, pumapasok sa isip ko, mga kababayan talaga,
Sino ang nagpalabas kay dating Pangulong Duterte? No, sino ang nakaisip na pumunta ng Hong Kong? Kaya ang daling nahuli ng dating presidente. Diyan ho sa comment section, i-comment nyo kung sa tingin nyo kung sino, mga kababayan. Sabi ko nga po sa inyo, ako'y humihingi ng patawad doon po, diyan, sa inyong lahat, no? Na nanonood po ngayon. Bakit? Hindi po tayo nag-shoutout ngayon. Bakit? Iinom muna tayo, lalagok muna tayo ng room temperature na red wine. Maraming salamat and God bless po. At doon po sa mga nagpalipad na nandiyan po, maraming salamat, no? At babawi na lang po ako sa inyo bukas, no? Para walang shoutout, para pare-parehaso, pantay-pantay. Huwag po kayo magtampo sa akin. Babawian ko kayo bukas. Maraming salamat and God bless po. Mamayang gabi na live natin. And God bless po sa ating lahat.